Anong pinatpat mo sa kanya? Higanti ka pa naman! Woohoo! Anong ibig sabihin ng tattoo sa katawan niya? Tingnan nyo! Ibang klaseng tattoo ng higating to! Itsura na isang lalaki, pero may makalaslas! Parang gawa ni Picasso! Tulad ng sinasabi sa alamat. Tumpak ka dyan. Yan ang pinagmamalaking tato na siyang simbolo ng Hanayama Kinye, ang Knight Errant Journey. O sige na, pagmasdan niyo mabuti. Salamat sa abala, Mr. Shuda. Magandang tatong ginawa mo kung titignan sa anggulong ito. Walang anuman, Mr. Kisaki. Hanga ko't natiis niya ang lahat. Hindi ko akalaing makikita ko ito sa buhay ko. Sandali lang, ang drama mo naman. Pero kulang ito. Hindi ito Knight Errant Journey. Pero Mr. Hanayama, anong ibig niyo sabihin? Yan po ang tattoo ng pamilya niyo. Sandali lang, Mr. Hanayama. Dahan-dahan ka sa pananalita. Kini-question mo ba ang pagkakaguhit ko? Huwag po kayo magalit. Para malaman mo, halos 40 taon na ako sa pagtatato. Kaya hindi mo ako pwedeng insultuhin. Ano ba ang reklamo mo? Sumagot ka! Bakit ka tumahimik yan? Basta hindi mo nagawa ang gusto ko. Ha? Ano ba ang palagay mo sa akin, Mr. Hanayama? Isang pipitsugin at saka hindi ako manghuhula. Ano ba talaga ang reklamo mo sa pagkakaguhit ko? Mr. Shuda, huwag na po kayo masyado magalit. Huwag kang makialam sa usapan namin! Bumalik ka rito at sabihin mo sa akin! Mr. Hanayama! Saan po kayo pupunta? Buti pa umalis na rin kayo, Mr. Kisaki. Alam kong naunawaan mo ang nararamdaman ko. Ako ang gumawa ng mga tattoo ng buong Hanayama Kinye mula pa nung unang henerasyon nila. Hanggat hindi humingi ng tawad si Mr. Hanayama sa akin, hindi niyo makukuha ang serbisyo ko kailanman. Tandaan niyo yan! Mr. Shuda. Sige na, umalis na kayo. Layas! Hindi ako papayag na mainsulto ko. Sige na, alis! Mr. Kisaki! O bakit? Ano na naman problema? Si Mr. Hanayama! Nawawala po siya! Hanapin nyo! Hanayama! Laban na kayo! Wala rin ba dyan? Sige, salamat. Hindi pa rin daw bumabalik sa headquarters natin. Paano na po yan, Mr. Kisaki? Sana po natin siya hanapin ngayon. Mr. Hanayama. Kung akala mo may epekto sa akin ang tattoo mo sa likod, tama ka. Humahanga ako, hindi natatakot. Sunod-sunod ang pagkatalo ng bata! Pero sa nakikita natin, mga kaibigan, hindi man lang gumaganti ang higante. Harang lang yata ang ginagawa niya. Mukhang pasikat lang yata ang tatong yan. Bakit nga ba hindi gumaganti si Mr. Hanayama? Mr. Nikokawa, pamilyar ka ba sa kwento ng Knight Errant Journey sa pamilya Hanayama? Yun din ba ang kwento ng tattoo? Isang dayuhan! Ang bihira, nakatayo pa rin siya matapos ang lahat! Mamamatay na yan! Pabayaan nyo na lang. Mamamatay na nga yan. Pebrero noon, isang taon ng panahon ng yento, pinatay ng isang grupo ng mga samurai ang isang dayuhan na may dalang kampana sa likuran niya. Malaki ang respeto ko sa taong ito. Tayo na. May batang nagtatago sa loob ng kampana sa likod niya. Ang kahuli-huli ang tagapagmana ng pamilya Hanayama. Tito! Tito!
Dahil doon, nagpatuloy pa rin ang mga henerasyon ng pamilya Hanayama dahil sa ginawang sakripisyo ng dayuhang estranghero. At mula noon, pinarangalan siya ng pamilya sa pamamagitan ng paglagay ng tattoo niya sa likod ng bawat pinuno ng Hanayama Kinya. Ang tunay na mukha ng katapangan. Bakit ayaw mong lumaban? Ano? Nahanap niyo na si Mr. Hanayama? Nasaan? Ano? Sa Kobe? Nagpunta raw siya sa Kobe. At doon nakabase ang Tomisawagang ang pumatay sa dati nating leader. Mr. Kisaki, hindi po kaya nagpunta siya roon para... Ipatawag niyo lahat. Susunod tayo lahat sa Kobe ngayon din. Gusto niya patayin mag-isang buong Tomisawa. Mr. Hanayama? O ano? Maganda ba ang huling laslas? Ano po ginawa niyo, Mr. Hanayama? Tama lang nalagyan ng mga laslas ang tato. Basta paparangalan ng tayuhan. Naku po! Umatake na rin siya. Bakit? Kumawala ka. Oh, Ganito yung ginawa niya kay Yuri kaya siya nabaldado. nakatakas siya. Mahigpit ang pagkakakapit ni Hanayama kay Baki. Nabalian kaya sa braso? Basta manood ka lang dyan. Yan ang tunay niyang lakas. Pambihira, di ba? Lalong umiinit ang labanan, mga kaibigan! Nagpamalas na ng pambihirang lakas ang higanting may tato! May pag-asa pa kayo manalo ang bata sa kanya! Todo na to! Manood na lang kayo! Nagagalaw ko pa naman ng mga daliri ko kahit paano. Butit wala namang naputol na ugat. Matigan na siya. Oo nga, no?
Nahuli na naman siya! Nakita niyo yun? Nabalibag ng bata ang higante na isang kamay lang ang gamit! Paano niya nagawa yung kay Mr. Hanayama? Paano ko nga pala siya nabalibag? Ah! Talagang kapag nabibigit ang tao sa kapamakan, nakakahanap ito ng paraan mula sa kubling kamali na utak niya. Sige lang, Baki. Kaya mo pang talunin si Hanayama. Parang natutuwa pa siya. Ano nangyayari sa kanya? Bumarwa na po ang higante, mga kaibigan! Mukhang siya naman ang unang sasalakay. Pero sa tayo niyang yan, hindi niya mahaharang kapag siya ang tinira. Manood lang tayo, mga chong! Ang pinaplano ni Hanayama. Nilalagay muna ni Mr. Hanayama ang buong lakas niya sa mga kamao niya. Banda siya ngayon. Malalagot ang alaga mo sa kanyang heavy fist style. Makatakas kaya siya? Tignan lang natin. Sa mga oras na ito, makikita na nila magwawagi. Maaaring matagalan ni Baki ang labanang ito. Pero wala pa rin siya sa kaligtingan ni Mr. Hanayama. Doon pa ako saksi sa pambihira niya katangian. Talagang biniyaan siya ng kakaibang lakas. Una ko ito nakita noon, 10 taong gulang pa lang siya. Kumakain kami noon sa labas. Huh? Nung una, kala ko talaga may lamat ng bote, kaya madali niya nabasag. Pero nalaman ko nagkamali pala ako nakakala. Huh? Hindi ako makapaniwala sa nakita ko sa kwarto niya. Mga durog na bote ng soft drinks at mga magasing eksakto ang punit. Halos durog din ang hawakan ng pinto. Ano ito? O ano, Mr. Kisaki? Gawa ko yan. Hanga ka na ba? At doon ako natauhan. Ang batang nasa harapan ko, ang tagapagmana ng isang marangal na kasaysayan ng katapangan. Talagang biniyayaan siya ng pambihirang lakas at siya ng lakas na masasaksihan mo ngayon. Ang alaga mo, kawawa naman. Inisip ko tuloy kung sa simula pa lang dapat bang lumaban si Master sa kanya. Mas malaki, mas malakas at mas may karanasan si Mr. Hanayama kaysa sa kanya. Dapat nakita mo na ito noon pa. Kailangan talaga maging mas malaki at malakas ang isang mandirigma para manalo. Mr. Hanayama, binabati ko po kayo. Oh. Hanayama! Ang lakas ng loob mong magbihis! Hindi pa tapos ang labanan natin dahil nakatayo pa rin ako! Oh. Master Baki, huwag na po kayong lumaban!
Maaring malakas nga ang suntok ng kamao mo, Hanayama. Pero sa tamang suntok ko, iisa-isayin kong baliin ang mga daliri mo. Nagawa niyang baliin ng hinliliit ni Mr. Hanayama. Hindi ako makapaniwala. Tama ang naisip niyang taktika. Wala nang silbi kay Hanayama ang kamuo niyang yan. Mr. Hanayama! Ay, sandali rin niya na parang walang nangyari. Mr. Hanayama! Sabi ko na sa'yo, babaliin ko silang lahat eh. Mr. Hanayama, tama na po! Bilis niya! Tinangga ng nabalian niyang braso. Pambihira. Kayang-kaya ko sa... Grabe ang labang ito. Hanggang sa huli, hindi sumuko kay Mr. Hanayama si Baki. Hanga ako sa kanya. Iba talaga siya. Isang maliit na 13 anyos, hindi umurong sa kanya at hindi rin siya pinagbigyan ni Mr. Hanayama. Napalaban siya ng gusto sa amo mo. Nakarating na po tayo sa Ikifuro, Captain Striker. Sige, hanapin mo ang kasaling Night Owl. Doon tayo lalapag. Pero sir, hindi po pwedeng lumapag ang helicopter doon. Basta't ilapit mo na lang. Master Baki, ano gagawin mo? Mabubog? Sa loob ng bibig niya? Nang tapon mo ako sa bintana kanina, pumasok ang ilang pirasong basag na salamin sa bibig ko. Kaya pala kapag gumunguya ako kanina, parang nalilimutan ko ang sakit na mga ginagawa mo sa akin. Pambihira, nagawa pa rin niya makabangon matapos ang lahat. Wala na akong masabi. Baki Fuma, panalo ka. Kung laro ito sa ring, ikaw na sanang panalo, Hanayama. Pero sa pinamalas mo, nakamtan mo buong respeto ko. Ituring mo na akong kaibigan. Ah? Tapos na. Ibang klase na panood natin. Nakakahusay! Ibang klaseng laban to! May ako nakakita dito! Walang sumasagot. Haya na. Parating na siya. Ang Night Owl Tower. Malapit na po tayo, Sir Yonjiro.